Hanap mo ba yung ulam na less than 100? Pwes para sa'yo to. Halika't samahan nyo ako magluto. Ang lulutuin naman natin ngayon ay toge. Guys, hindi to yung usualing toge na niluluto natin ha. Itong recipe na to, imbento lang namin to. Sa recipe na to, yung tatlo na yan ang kakailanganin natin. Meron din pala ako ditong harina siya cornstarch. Pinaghalo ko silang dalawa dyan. Etong manok na to, minarinate ko na pala siya kanina sa toyo siya kalamansi. Bago mo siya iprito, kailangan mo siyang italbog dito sa harina siya cornstarch. Sa pagluluto natin ito, hindi ako gagamit ng sibuyas siya bawang. Pag nalagay na natin yung manok dito sa plastic, ialog-alog lang natin siya para makoat siya lahat sa harina siya sa cornstarch. After nyan, eto na yung kakalabasan niya. Dito pala sa recipe na to, 20 pesos yung bili ko sa toge, 30 pesos naman yung bili ko sa manok. Tapos bumili din ako ng mantikilya dyan sa halagang 5 piso. O diba, 55 lang lahat. Yung mga ibang ingredients na ginamit ko, meron na ako nyan dito sa bahay. Eto nga't nagsalang na ako ng kawali, nilagyan ko na rin yan ng mantika. After nyan, isa-isahin na natin siyang ilagay dyan. Iprito lang natin siya dyan at antayin natin siya mag golden brown. After nyan, ito na yung kakalabasan niya. Kapag kakataong ito, kailangan na natin siyang baliktarin isa-isa. Para yung kabilang side naman yung maluluto natin. Guys, make sure lang na maluluto natin siya ng super luto ha. Kasi para maramdaman natin yung lutong kapag nilagay na natin siya sa ibabaw ng toge. Anyway guys, siguro mga after 5 minutes pwede na to at pwede na rin natin siyang hanguin. Guys, hindi ko alam kung bakit ako napatulala bigla dito. Anyway, ito nga, pwede na natin siyang hanguin isa-isa para ilalagay na natin siya sa plato. After nyan, itatabi muna natin yung manok na ihahango natin dito. Aalisin muna natin yung mantika sa kawali. At pag wala na siyang mantika, saka natin ilalagay yung toge. Eto nga't napaisip pa ako kung ano yung uunahin. Ipapakita ko na lang sa inyo yung mantikilya guys. Kasi bubuksan ko lang siya dyan. After nyan, ilalagay na natin yung toge sa kawali. Guys, hindi na natin siya kailangan lagyan ng sibuyas or bawang. At hindi na rin natin siya kailangan igisa. Kasi yun talaga magpapalasa sa kanya yung binili kong mantikilya. Ganito na siya after natin siya malagay sa kawali. Takpan mo lang muna siya para maluto siya ng bongga dun sa loob. After nyan guys, bubuksan na natin siya. Tingnan nyo naman at naluluto na yung toge natin. Haluin lang natin siya ng very very light. Kasi ang next step na ilalagay natin is yung mantikilya na nga. Antayin pa natin siya na medyo maanta bago natin ilagay yung mantikilya dyan sa gitna. Guys, after nyan medyo nilalakasan ko yung apoy kasi medyo gusto ko sa luto na to is yung parang yung gilid niya medyo natututong-tutong. At eto na nga, dito na natin ilalagay yung mantikilya sa gitna. Magpuputas tayo ng ganyan kasi ang purpose niya, dyan sa gitna na yan, dyan natin tutunawin yung mantika. Yung mantikilya bago natin siya halu-haluin. Pagkatapos naman yan, nag-add lang ako dito ng magic sarap. Magic sarap lang yung hinahalo ko, hindi ako naglalagay ng asin, hindi rin ako naglalagay ng betchin at hindi rin ako naglalagay ng toyo. Mag-a-add na rin tayo dito ng paminta, yung durog, as in yung powder. After nyan, hahalu-haluin ulit natin siya. Guys, itry nyo tong recipe ko na to kasi talagang sobrang sarap nito. Promise, hindi ako magsasuggest sa inyo ng recipe ko na to kung hindi nyo siya magugustuhan. Bukod sa napakamura niya na, sulit pa talaga. Itong recipe ko na to, na invento lang namin to mag-asawa kasi one time, namamalengke kami. Ang dala lang naming pera is 100 pesos. So, yung 100 pesos na yon, ang goal namin is maghapon namin siya dapat makain. I mean, yung mabibili naming ulam dapat is maghapon na sa amin yun. So, yung 100 pesos na yun, meron pa kami nagisukli nun. Mula nung naluto ko tong recipe na to, every week, hindi pwedeng hindi namin to inuulam. I mean, hindi pwedeng hindi ko to niluluto. At this point, guys, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay ko siya sa ibabaw, itong pinrito ko kanina. Kasi kumbaga, ito yung magiging laman niya or magiging sahog niya. Tingnan nyo naman to, guys, kung gaano siya kamukhang masarap. Hindi lang totaling mukha, talagang masarap siya, guys. At ito na nga yung finishing ng ating niluto. O diba, ang syala niya tignan. Ano pang inaantay mo? Pumunta ka na ng palengke, bumili ka na ng toge, saka manok, saka mantikilya. Gawin mo na tong recipe ko. After nyan guys, kumain na kami. Kami lang dalawa ni Cleshly yung kumain kasi wala dito yung asawa ko. Pumasok siya. Guys, maraming salamat ulit dun sa mga nag-share ng video ko. Napaka-supportive nyo talaga. Hindi ko alam kung sino yung mga nag-share na yan, pero super
Thank you talaga sa support nyo. At para naman dun sa mga taong tinatawanan ako, wala akong pakialam sa inyo. Manood na lang kayo. At kung ayaw nyo naman nakikita yung mukha ko sa wall nyo, please skip my video. Walang sapilitan sa panonood dito. Ganun talaga yung buhay. Hindi ka talaga makakakuha ng suporta dun sa mga taong kakilala mo. Alam nyo ba, mas makakakuha ka pa ng suporta dun sa mga taong hindi mo kilala. Legit yan guys, at totoo yan. Anyway guys, ito nga tingnan nyo yung kleshly ko kung paano siya kumain at sarap na sarap siya sa niluto ko. So again, maraming salamat po sa nagla-like at nag-share ng video ko. Sana po suportahan nyo pa po ako sa mga susunod na vlog ko. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye!